Man, Tony Yano, nakita ko kasi sa note mo, thank you SB19 Jia. Anong kwento doon? Pwede bang i-share? Ala. As an 18, as an SB19 Okay po. Pwede. Catch up lang naman yun. So, you know, it's like, nahihirapang sumagot? Ano ba yan? Parang nahihirapang Diretsuhin mo sumagot. na. Kasi, Wala, I'm just thankful lang. As an 18, super fan talaga ako ng SB19. And lagi ko nga sinasabi yan sa mga followers ko, sa mga katigres, at sa mga 18s din na sumusupport 18 sa akin din ako. na, oh my God, Yeah. wow, that's nice. Yun, lagi ko sinasabi na bias ko talaga si Justin. Sobrang laki. Di ba ng ginaya mo mga- yung boses niya? Oo. Sige nga. Ano ba? Sige. Surreal ba yung kinanta mo? Surreal? Surreal? Kaibigan na lang. Ay, kaibigan. Oh, kaibigan ko, bakit ba ganito? Dala! Oh my God, kaboses mo. Gumagano'n siya, di ba? May Yung hinga-hinga. Oo, may emotion. Diba? Super love ko yan. So you're friends now? I-upload ba? Tara! Hindi, pero love ko yan si Ja. Uy, ang sarap ng feeling ng bias mo tapos nakakasalamuhan. Super ano ako sa family, sa De Dios family, kay Kuya Yani. Love ko din yan si Kuya Yani. Yung mababait sila. Looking naman humble din. Diba? Just like you. Thank you. Malayo mararating pag humble talaga yung isang artista. Dito today para mag-launch ng panibagong afternoon prime drama. Nandito rin tayo para buksan ang isang kwentong malapit sa puso. Dahil tungkol ito sa pamilya, kung saan ang pinakamapanganib na kalaban hindi nasa labas, nasa loob. Minsan, galing pa sa mga taong hindi mo inaasahan. Isang kwentong unti-unting sisiklab hanggang may masunog. Dahil sa bawat pamilya, sa bawat tao, may apoy sa dugo. Ang apoy sa dugo ay hindi kwento ng agawan. Di ba? Katulad po ng iniisip natin. Hindi kwento ng selusan. Pero may mga agaw, may magseselos, may magtratraidor. Grabe, ang bigat. Okay. At higit sa lahat, ito, ang abangan nyo. May labanan. Dugo sa dugo. Sister versus sister. Dahil sa sobrang pagmamahal o ang sobrang pagmamahal maaring mauwi sa pagkasira. Handa na ba kayo sa mas intense at mas pag-uusapang heated rivalry? Okay guys. Okay. Diba? Iba yun. Pero ito, mas mataas ang temperature. Tanong natin ulit. Diba? Handa na ba kayo sa mas intense at mas pag-uusapang heated rivalry? Yes, sir. That was the response I was hoping for. But before that, before anything else, spread the word that this is all happening this afternoon. Hashtag for today's hashtag Apoy sa Dugo Grand MediaCon. And this event is even made more special with the presence of our beloved sponsors. Okay, marami po tayong sponsors for today. We want to thank Jaam House of Sushi for our mouth-watering and freshly prepared rolls, sushi and sashimi spread. Try na ba tayo ng sushi? Ayan, try po natin sa Jaam. Also thanking Cutie Pants for our delectable and creatively prepared cute mini pancakes. And of course, Soul Cafe for our masterfully crafted and flavorful coffee and beverages. But before we proceed to the introduction of the cast and the director, allow me first to introduce the GMA executives joining us for our Grand MediaCon. We start with our executives from the GMA Entertainment Group. We begin with Ms. Cheryl Chingsi, who is on her way. Later, she will be making a grand entrance. Okay, also joining us is Ms. Helen Rose Sese. Ms. Helen. Hello, Ms. Helen. At syempre po, ang isa sa mga pinaka-busy for our Grand MediaCon today, Mr. Kutz Enriquez. Yes, sir. From our GMA Corporate Affairs and Communications, let's also welcome Mr. Jojo Akio. Sir Jo. From Sparkle, I believe my handler is here. Miss Jan Navarro is here. Miss Jan. Hi, Miss Jan. Ayan. Also present this afternoon is the production team of Apoy sa Dugo, led by Mr. James Ryan Manabat. Sir James. Okay, nagtatrabaho si Sir James. Sige.
We'd also like to acknowledge the creative team of Apoy sa Dugo. We start with Mr. Aloy Adlawan. Mr. Aloy. Mr. RJ Nuevas. Hello, sir. Mr. John Kenneth De Leon. Hello, sir. Great to see everybody here, but more are joining us. Nandito rin po si Mr. Marlon Miguel. Sir Marlon. Yeah, hello Sir Marlon. I-acknowledge din natin si Mr. Patrick Ilagan. And also joining us this afternoon are associate directors, or is an associate director, Jose Johnny Nadella. Wales. Yan, Director Jose. Hello po. Okay, so bago po tayo magsisimula, magtatanong muna tayo sa ating mga kaibigan mula sa press. Okay. Ito lang naman po yung tanong. No pressure sa pagsagot ha. Pero ito lang yung tanong natin before we begin. Ano yung naiisip nyo kapag naririnig niyo yung title na Apoy sa Dugo? Okay. Who wants to answer? Let me go to. I know you guys. So, do I go here? Okay, dito daw. Sige, ito muna tayo. Dahil media ang tatanungin natin. Later on, we can maybe ask questions from the team. Sir. Si Sir Don na-recommend na. Sir Ricky, or alam mo, pwedeng both. Diba? Oh, Sir Ricky, go ahead. You first. Apoy sa dugo ng pamilya. Okay, kahit pa pikitan ng batas. Hanggang saan ang kaya mong gawin, ikaw, kaya mo bang gamitin ang apoy para protektahan ang pamilya mo? Ay, katulad ng ginawa ni Derek, 100%. 100%. 100%. Para sa pamilya, 100%. Anything you will do, kahit beyond your limits. Feeling ko, pagdating sa pamilya, you will find new limits. Eh. No. Wow! Okay. That's a nice answer. Sir, thank you so much. Di ba? Very firm yung answer doon ni Sir Ricardo. Ano yun, sir? May kodigo. Okay. Pero syempre, si Miss Pinky naman. Miss Pinky, medyo natutunaw po ako. Ayaw kang tignan sa mata si Miss. Di ko kaya. Kanina ka pa nagtatanong ng mga mahihirap na tanong eh. Kasi, Kaya, ang hihirap ng tanong kaya dinadaan na lang kita sa tite. Joke. Miss Pinky, huwag ka naman yung character sa akin. Ano lang ako? No, I'm not a character. This is the real me. Okay. Got it. Joke. TikTok tayo, halika. TikTok. Sige. Okay, pero Miss Pinky, speaking of TikTok, trending ngayon, ay hindi naman to TikTok, pero trending ngayon yung mga pananaw ng mga religious na ayon sa netizens ay nagiging self-righteous na. Ganon din si Sylvia. Okay, di ba po? Ano ang pananaw mo sa paggamit ng Biblia to judge or comment on people's actions, uses fire to scrutinize and not to guide? Actually, plano ko talagang sagutin yung characterization ni Sylvia dahil napapanahon po talaga ngayon ang self-righteousness and tinatawag nating weaponization ng Biblia. So, ang kaibahan lang po ni Sylvia dun sa nauuso ngayon, kasi siya, ang pinaglalaban niya is sexuality at saka lasciviousness. Okay? Yun ang mga pinaglalaban niya. Si Sylvia naman po, ang ipinaglalaban niya para sa pamilya niya ay moralidad at kriminalidad. So in that sense, I think mas mabait pa si Sylvia. Pero sisiguraduhin kong mas maiinis pa sila kay Sylvia kesa doon sa magte-trending ngayon. Talaga? Sisiguraduhin natin yan. Lalagpat. Ako pa! Kasi ngayon rurok, Miss Pinky, yung Ay, inis. hindi. Kulang pa yan. Kulang pa. Mm. Okay. Promise ko yan. O, diba? Kaabang-abang po. Miss Pinky, thank you so Thank you po. much. Thank you. And I thank you. Siyempre, nagsastart pa lang tayo. Next naman, ang first-timer sa teleserye, Fonzie. Hello, Fonzie! Ay, magandang hapon po. Ayan. So, Fonzie, your first teleserye, sa mga contents mo, gusto mo talaga maging part ng teleserye. Okay. Sabi mo pa, kahit best friend ng bida, okay ka. Tama. Yan. Ngayong dream come true na ito, anong isang bagay yung nag-expectation versus reality sa'yo? Yung napasok ka kasi, napasabi ka sa sarili mo, ganito pala dito.
Hindi ko in-expect kasi syempre in our heads medyo ideal yung world ng showbiz, di ba? The glamour, the fame and everything. Ano yung nakapag-shatter ng glass mo na ganito pala dito sa mundo ng showbiz? Hello po, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Fonzie. Pag gumagawa po ako ng TikTok content kasi sa bahay, ang setup ko is ilalagay yung cellphone sa harapan ko, a-acting, i-edit, ipopost. So parang pag uma-acting ako sa mga TikTok ko, very straightforward. Nung nag-start na ako mag-taping, ang dami palang kailangan, parang sobrang kailangan mong mag-multitask na naririnig ko to sa mga interview ng mga bagong artista before. Tapos nung na-experience ko na, ganito pala. So kailangan, habang uma-acting ka, dinideliver mo yung lines mo, pinapakinggan mo yung linya ng ka-acting mo, but also in your peripheral vision, tinitignan mo kung kita ka sa camera. Pag yung direction ng director pag sabi mo ng word na to, kailangan nandito ka na, etong word na to, nandito ka na. Ay, ganito pala to! Sabay-sabay! So parang ano siya, na-shatter talaga yung yung image ko. Akala ko pag pag artista, hindi, magaling umarte, gagawin ko lang yun in front of the camera. Pero gano'n pala. Tapos yung paulit-ulit na emotion, minsan hindi ko pa naman na-experience yung mga ka-eksena ko. Nasa height sila ng emotion. Cut! Ulit! Ganito pala to. So for first timers, siyempre medyo nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelmed. In that sense. Tapos feeling ko, lagi ako nag-iisip, which is not good. Ay? Bakit? Pag uma-acting ka, dapat nasa character ka na. Tama. Pero habang uma-acting ako, iniisip ko yung mga dapat kong You're in your head, parang gano'n. Tama. Okay. Fonzie, di ba? Meron kang validation dito. Promise Pinky, Thank you. Thank you, Fonzie. And congrats on your first teleserye. Maraming salamat. Yan. Siyempre po, tatanungin din natin si Direk Ralph. Direk, who made the grandest entrance earlier? Direk. From the title, Direk, Apoy sa Dugo, may themes ng fire and blood. Okay, paano ito na physicalize sa mga eksena? Ako kasi bilang director, lagi kong hinahanap yung truth sa mata ng mga artista ko. Hanggat hindi tumatagos yung emosyon o yung sinasabi nila, kahit walang words Hindi ko pinapakinggan yung words actually. Tinitignan ko kung yung emosyon, yung character ay nasa mga mata nila. As you can see in the AVP, lahat po sila, we are blessed with the finest actors in the industry to exhibit that kind of talent na nangungusap yung mga mata nila. And yung physicality ng apoy, yung fierceness, yung truthfulness sa ginagawa nilang pag-acting is beyond their eyes. So tumatagos sa screen yung damdamin, yung emosyon, yung kailangan ipahatid sa mga manonood. And yung dugo naman is physicalized with their relationship in the scene and at the same time at the back of the camera. At wino-workout namin palagi sa bawat eksena to be truthful. Wag namin questionin yung mga characters na meron sila. Kasi at the end of the day, each character has their own decision. At yun yung totoo sa character nila. So wag nilang i-judge yung bawat character. Direk Ralph, thank you. Did you guys know that about Direk na yun pala yung tinitignan niya? Mata. Ayan, Direk, maraming salamat po. We'll pause the burning questions. Thank you so much to our cast and director for answering our burning questions. We'll pause because we have a gift for friends from the press. We have a special sneak peek for you guys. Mga kapuso, dahil espesyal ang araw na ito, isa po itong eksklusibo, 1 minuto.